Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Kahapon po, pinirmahan na po ng Pangulo ito pong napaka-controversial na 2025 national budget, ano po, no? May tanong kasi, ito, meron kaya mga mababatas mga kabida na sumama ang loob kahapon, ano po? Alam naman po natin na hindi ho eksakto yung amount na inapprove po ng Congress ang pinirmahan po ng Pangulo, no? 'Di ba? Mula ho sa original amount na 6.352 trillion pesos, naging 6.326 trillion pesos na lang po. No, yung pinirmahan po ng Pangulo na annual budget po natin for 2025. Bakit? Dahil meron ho siyang vinito mga kabida na mga items. Itong mga projects daw mula sa DPWH at ito pong unprogrammed allocations na aabot ho o umabot po ng 194 billion pesos po mga kabida. Dahil ho, ang sabi po ng Pangulo ay hindi ho daw consistent doon ho sa saligang batas at wala ho daw sa priority po daw ng Marcos administration for 2025. Ano po? Okay? Meron hong ulat, ito pong UNTV, mga kabida, kung saan po ay nakapanayan po nila, ito pong si Professor Dennis Coronacion, chairman ng Department of Political Science ng UST, ano po, no? Meron po siyang forecast at analysis po na bago po itong signing of the 2025 annual budget ay sinabi po ni Professor Dennis Coronacion na posible ho daw magkaroon ng backlash ito pong Pangulo, no? Kung sakali hong i-veto po niya kahit anong item dyan na nakapaloob po sa 2025 national budget, mga kabida. Pakinggan ho natin ito pong ulat mula sa UNTV. Posibleng mangyari yung ganyang scenario na kapag may mga binitong silence sa mga items ng ating Pangulo dun sa proposed budget, maaaring matras yung ilan sa kanyang mga kalyado sa House of Representatives. Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pag-veto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm elections. Inaasahan niya ng ating mga mambabatas, lalo pag karamihan sa kanila ay sasalang sa parating na midterm elections. So, iniisip nila na makatulong ito sa kanila, sa kanilang campaign, sa kampanya, sa eleksyon, upang tumaas yung kanilang chances na manalo. Naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil sa zero allocation sa subsidiya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, 12 billion peso budget cut sa Department of Education. Pinuna rin ng President's sister na si Senator Amy Marcos ang sobrang laking budget na inilaan sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 1.113 trillion pesos. Kaya naman ayon kay Professor Coronacion, malaking hamon sa Pangulo ang pag-aproba sa panukalang budget. So maraming binabalaan sa yung Pangulo actually sa budget ng Pangulo-una yung consideration niya na kinakailangan talunin nila yung mga kandidato ng Duterte family sa parating na eleksyon. Pangalawa yung dapat hindi mag-violate sa Constitution. Pangatlo yung public backlash no sinasabi na parang napaka-greedy nila at masyadong self-serving itong minumungkahi na national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing nirepaso ang panukalang pondo sa susunod na taon upang umayon ito sa konstitusyon. Maingat anya na pinag-aralan ang iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin anya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Ayan po, i-courtesy lang po natin yung UNTV, ano po, no? Doon ho sa kanilang report, mga kabida, na ginamit po natin ngayon for discussion, ano po, no?
Now, ulitin ko po yung tanong, ano po, meron kayang mga mambabatas, both houses, Senate or House of Representative, na sumama ang loob kahapon matapos po binito ng Pangulo ang ilang mga items po na nakapaloob mga kabida sa 2025 annual budget, ano po. Para po sa akin, wala hong unang-una, wala hong karapatan na sumama ang loob ng mga mambabatas. Unang-una, prerogative po ng Pangulo na i-veto yung ilan sa mga items na sa tingin ho nila o sa tingin ho niya hindi ho consistent doon ho sa kanila hong proposal, ano? Yung proposed budget po nila at saka priorities po ng administrasyong ito, no? At pangalawa po, prerogative din ng Pangulo na i-veto kapag nakita ho nila mga kabida base doon sa pag-aaral po ng kanyang economic team at ng kanyang legal team na hindi po consistent sa sinasabi po ng saligang batas, ano po, na alam naman po natin kahapon sa speech po ng Pangulo, nilinaw po niya na kaya daw niya vinito po yung ilan sa mga items po mga kabida dahil ho hindi ho daw consistent sa sinasabi po ng ating saligang batas. Ayan. At saka hindi ho kabilang doon ho sa mga priority agenda po ng Pangulo, no, ng Marcos administration. So wala hong karapatan po itong mga mambabatas na sumama ang loob. Okay? Dahil ho, unang-una, ginawa lang po ng Pangulo yung kanyang trabaho mga kabida. At unang-una, kung meron man pong dapat sumama ang loob, ay ito po mismong Pangulo ng Pilipinas. Dahil ho, hindi ho nasunod yung kanya hong proposed budget. Ano? Okay? Sabi po ni DBM Secretary Amina Pangandaman na it is quite different yung budget proposal po ng Office of the President at saka ng Executive Department doon ho sa budget po na ginawa po ng Kongreso mga kabida. And mind you, okay, sabi po ng ating saligang batas po mga kabida, ang Congress ay wala hong karapatan na dumagdag doon ho sa budget na isinabit po ng Executive Department. Ano po? At wala ho silang karapatan mga kabida na dagdagan yung kanila hong sariling budget. Ano po? No? Okay? Look, what happened mga kabida doon ho sa kanilang budget sa Congress. Okay? Both houses. Diba? Malaki yung increase. Ano po? No? At yun yung ikinagalit po ng taong bayan at maging itong mga business sector po natin, ano po, na? Dahil ho, mantakin nyo, sa Senate po ay nasa 1 billion plus yung increase po for 2025 budget. At ito pong House of Representative po mga kabida, halos one half doon ho sa kanilang proposed budget po ang increase, no? Yung taas po, no? O tumaas po ng almost one half doon ho sa kanilang proposed budget po mga kabida, no? Nasa 300 something ba yun? Hindi ko alam. 33 or something. 33 billion pesos. Okay? So yung kanila hong budget for 2025, ano po, na? So kung meron man hong dapat sumama ang loob ay ito pong si Pangulong Marcos. Hindi ho itong mga mambabatas po natin, ano. Okay? Ginawa na po niya yung kanyang trabaho no? Tsaka prerogative po niya na i-veto kung anumang sa tingin ho niya may mga items doon ho sa national budget na hindi align doon ho sa kanila hong agenda o sa kanyang agenda o agenda po ng Marcos admin, ano po. At labag doon ho sa ating saligang batas. Yan po yung aking opinion dyan, mga kabida, ano po. Na? So, sa tingin ho ninyo, tama ba ang ginawa po ng Pangulo? Okay? Na tinapyasan po niya itong budget natin for 2025 at inalis po yung mga budget na hindi ho inline doon ho sa kanyang priority, no? Sa kanyang administrasyon for 2025 mga kabida. Please comment down at sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click also all
para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.